Miss Joy Cruz, kung titigil ka sa paggamot ngayon, 1 linggo na lang ang ititira mo sa buhay. Alam ko. Salamat. Sa huling yugto, ng buhay ko, gumawa ako ng nakakabaliw na desisyon. Ikulong ang lihim. Kung minamahal, si Marco Ramos. Sa huling linggo ko, maaalala mo ba ako magpakailanman? Nandito na ako. Ikaw! Kumusta, Marco Ramos? Ikaw si Joy Cruz? Pasensya na. Bakit mo kailangan gawin to? Sabi ko, gusto kita. Naniniwala ka ba? Hindi na kita kukulitin. Aalis na ako. Hindi pwede. Kailangan mo pang manatili rito ng 5 araw. Hindi ikaw ang masusunod. Malapit na akong mamatay. Pero, Presidente Lu, huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pagkatapos ng mga araw na to, palalayain na kita. Hindi na kita kukulitin. Paalam. Pasensya na. Hindi ka makakaalis? Nasa tubig ka. Huwag kang lalapit. Lu Yanchuan, hindi ka makakatakas. Chen Yue, ako, hindi kita palalagpasin. Ngayon, wala kang karapatang magsabi niyan. Joy Cruz, mag-usap tayo. Ang kailangan ko lang ay ang iyong katawan. Wala tayong dapat pag-usapan. Joy Cruz, basta palayain mo ako, anumang hilingin mo ay gagawin ko. Sige. Samahan mo akong mamatay. Biro lang. Pero, may kailangan akong tulong mo. Ano yon? Pagkamatay ko, sunugin mo ang larawang ito para sa akin. Bakit ako? Lihim kitang minamahal ng baliw na baliw. 7 taon na. 7 taon? Joy Cruz, kalagan mo ako. Kailangan kong magbanyo. Sige. Tutulungan kita. Mangahas ka? Pangako ko sa iyo, kung kalagan mo ako, hindi ako tatakas. Sige. Halikan mo ako at palalayain kita. Aso ka. Masarap.
Teka. Maligo ka na rin. Linisin mo ng maigi. Gagamitin pa kita mamaya. Mag-ingat ka, madulas ang sahig. Bye! Marco Ramos? Naku! Marco Ramos. Tumakas nga siya? Sinungaling. Kahit ilang araw lang ayaw niya ibigay sa akin. Gising ka na. Halika, kumain na. Akala ko tumakas ka na. Bakit? Gusto mo bang tumakas ako? Bakit? Nagkagusto ka na ba sa akin? Huwag kang manigarilyo sa kwarto simula ngayon. Ayoko ng amoy usok. Oh. Talaga bang? Malapit ka nang mamatay? Bakit? Naaawa ka ba sa akin? Heto, ito ang aking diagnosis. Pero sumuko na ako. Sa paggamot. Bakit? Ha? Dahil gusto kong gumawa. Ng mga bagay na hindi ko pa nagawa dati. Tulad ng? Pagtali sa akin? Marco Ramos, paano kung magustuhan mo? Ako kahit sandali. Kahit peke, kahit hindi totoo. Magustuhan mo lang ako. Sa mga araw na ito. Sige. Anong ibig mong sabihin? Pati ba si Ginoong Ramos? Mahilig din manggapos ng tao? Hindi ako kasing weird mo. Ngayong gabi, matulog ka mag-isa? Hindi ka tumutupad sa pangako mo. Nangako akong magugustuhan kita. Sa loob ng 2 araw na ito. Pero ang paraan ko ng pagmamahal ay hindi nagsisimula sa paggapos. Marco Ramos, kalagan mo ako. Hindi ako komportable matulog ng ganito. Sino ba ang nagmamahal ng ganyan? Ikaw, manloloko. Sa'yo ko natutunan. Magandang gabi, Malande. Hindi ganyan ang pagtrato sa pasyente. Joy Cruz, ang buhay ko ay basta na lang pinasok mo ng nagkakalat. Lahat ay napakawalang katuturan. At gulo? Uy, hindi masarap yan kung ganyan.
Masarap naman. Tanggalin mo ang isang butones. Tanggalin mo pa ang isa. Desente ba yung pinipinta mo? Huwag kang magreklamo. Tanggalin mo na lang. Huwag kang gumalaw. Marco, kung pwede lang sana na ganito na lang tayo palagi. Ano ang sinasabi mo? Ang sabi ko, sana ang oras ay tumigil na lang sa sandaling ito. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang pinakamagaling na doktor para pagalingin ka. Marco? Talaga bang? Gusto mo na ako? Talaga bang nagkagusto ka na sa akin? Bakit ka naman ganyan ka-agresibo ngayon? Hindi ako kailanman naging pasibo. Joy? Ang mga araw na ito ay parang isang panaginip. Parang hindi kailanman nagpakita si Joy dito. Joy? Bakit ka biglang umalis nang walang paalam? Ang susunod na ipagbibili sa subasta ay pinamagatang Ang Minamahal, The Beloved. Nais ipahayag ng artist sa paggawa ng obrang ito na ang minamahal sa kanyang paningin ay isang sinag ng liwanag at ang paghahangad sa pag-ibig. Ang panimulang presyo ng obrang ito ay 500,000. ₱3 milyon. 3 milyon, unang tawag. 3 milyon, ikalawang tawag. 3 milyon. 5 milyon. ₱6 milyon. 10 milyon. ₱11 milyon. 50 milyon. 50 milyon. Binabati natin ang bagong CEO ng Grupo ng Ramos, Ginoong Marco Ramos, sa pagkakapanalo ng ating koleksyon sa halagang 50 milyon. Joy Cruz, saan ka ba nagpunta? Kahit patay ka na, ipagbigay alam mo man lang sa akin kung nasaan ang puntod mo. Paano ko susunugin ang pintura para sa iyo? Kapag namatay na ako, sunugin mo ang obrang ito para sa akin. Bakit ako? Baliw na baliw akong nagtatago ng pagtingin sa iyo sa 7 taon? Marco? Paano kung subukan mo ring mahalin ako? Sige, Marco. Kung sana,
ay manatili tayong ganito. Masaya ako. Marco? Marco, narinig ko. Gumastos ka ng 50 milyon para bumili ng isang painting. Naku, ikaw pala ang nasa painting. Hindi nakakapagtaka na nagkakahalaga ito ng 50 milyon. Sa isang tingin, ang taskmaster talaga ito. Itago mo na ang painting. Opo. Bakit ka narito? Marco, matagal na tayong hindi nagkita. Sinasabi ng lahat na wasak na ang ating relasyon. Wala namang relasyon. Paano ito magiging wasak? Pero matagal na tayong... Paumanhin, Ginoong Ramos, may kaunting hindi inaasahang pangyayari? Ang painting na ito, hindi na ito ibebenta. Ha? Sasabihin nyo lang na hindi ibebenta, hindi na ibebenta? Bakit? Anong klaseng pit ang artist? Kung hindi dahil kay Marco, ang painting nyo ay walang kwenta. Wala rin kaming magagawa. Kami ay tagapamagitan lang. Ang may-ari ng painting na ito, ayaw na niyang ibenta. Sabi mo, ang may-ari ng painting na ito? Nandito ba siya? Marco, Ang taong iyon kanina, bakit siya kamukha ni Joy Cruz? Anong karapatan mong ibenta ang painting ko? Joy Cruz, 50 milyon iyon. Ang ginagawa mo ay nagpapahirap sa aming galerya ng sining. Huwag mo na rin akong pahirapan, nabenta na ang painting. Ibinenta niyo ang painting ko nang hindi niyo man lang ako kinonsulta. Ang sinasabi mo ay hindi makatwiran. Negosyo ito, basta't ipinapakita sa aming galerya ng sining. Ngayon, siyempre, maaari naming ibenta. Tama ba? Joy Cruz. Kumusta, Marco Ramos? Hahaha, ay naku. Ginoong Ramos, bakit kayo narito? Kausap lang namin kayo. Joy Cruz. Gusto bilhin ni Ginoong Ramos ang painting mo. Malaking karangalan yan. Huwag kang maging walang utang na loob. Yang basurang painting mo, aabot ba yan ng 50 milyon? Ano bang iniisip mo? Ibig mong sabihin, ang binili ko ng 50 milyon ay panloloko? Naku, wala po yan. Ang aming galerya ng sining ay tapat sa negosyo. Bukod pa rito, paano namin lolokohin kayo, Ginoong Ramos? Dati ko nang sinasabi sa maraming tao na ang pagpapahalaga ni Ginoong Ramos sa sining ay napakatalas. Joy Cruz, ang bahay ng mga Ramos, isang napakagandang, malaking mamimili ang inirekomenda sa'yo. Ikaw na tao ka. Bakit ka napakatigas ng ulo? Bakit ka napakawalang utang na loob? Gusto mo? Mag-sorry ka. Oo, mag-sorry ka. Mag-sorry ka kay Ginoong Ramos. Patawad? Marco Ramos? Paano mo nagawa direktang tawagin ang pangalan ni Ginoong Ramos? Ikaw na babae ka. Gusto mo bang mamatay? Ikaw ang pinagsorry ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko po nakilala ang mahalaga. Ako'y bulag. Hindi ko naiintindihan ang sining. Ay naku, tingnan niyo po. Ang inyong paningin sa sining, Ginoong Ramos. Kailangan mong mag-sorry sa kanya. Joy Cruz, patawad. Ako'y bulag. Hindi ko nakilala ang iyong halaga. Hindi ko naiintindihan ang sining. Hindi ko na talaga ibebenta ng basta-basta ang mga painting mo. Gusto ko lang naman tumulong sa'yo. Ikaw ay isang single mom, may anak, mahirap yan, di ba? Umalis ka. Aalis na ako.
Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ka pa patay? Mama. Mama. Sino po siya? Ang tagal mong nawala. Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Wala akong dapat ipaliwanag. At saka, ibalik mo sa akin ang pintura. Hindi ko na ibebenta. Sagutin mo ang tanong ko? Hayaan na. Ayoko na ng pintura. Sa'yo na lang. May gagawin pa ako, aalis na ako. Hindi pa ako tapos magsalita. Hindi kita papayagang umalis. Marco? Anong ginagawa mo rito? Sino siya? Ibigay mo sa kanya ang pera. Siya ang may-ari ng pinturang ito. Ang halaga mula sa auction na ito. Huwag na. Sa'yo na ang pintura. Sino ba ang minamaliit mo? Sino ba ang may gusto niyan? Akala mo ba kung sino ka? Isa ka lang hamak na basura. Talaga bang sineseryoso mo ang sarili mo? Hoy, huwag ninyong ganyanin ang mama ko. Ang mang-api sa mama ko ay mang-api sa akin. Saan nanggaling ang bastos na batang yan? Ano ang pangalan mo? Ako si Gemma Cruz. Cruz. Gemma. Pwede ba kitang yakapin? Hindi pwede. Kahit na medyo gwapo ka, pero hindi mo pwedeng samantalahin ang itsura mo para humingi ng yakap sa kung sino-sinong babae. Ikaw na bastos na bata ka. Bakit ka ganyan ka bastos? Ang bata-bata mo pa. Natututo ka ng mang-akit ng lalaki? Mama, ang hindi kumuha ng pera ay tanga. Huwag nating hayaang makalusot sila. Joy Cruz. Anak ko siya, di ba? Di ba? Joy Cruz. Tama ba? Joy Cruz? Pasensya na. Anak ko siya. Marco, kung gusto mo ng bata, pwede rin tayong magkaanak sa hinaharap. Baliw ka ba? Marco Ramos, kontrolin mo ang iyong kasintahan. Joy Cruz. Ano ba talaga ang nangyari 7 taon na ang nakalipas? Ginagamit mo lang ba ako para palayasin? Nagustuhan mo ba talaga ako? Gusto? Anong ibig niyong sabihin? Ano ngayon? Kung hindi ko gusto, ano ngayon? Hindi na mahalaga. Huwag mo na akong mangulit. Marco Ramos, ipagpalagay mo na lang na namatay ako. 7 taon na ang nakalipas. Aalis na ako. Isabel Reyes, huwag mo na akong hanapin. Ang ating kasunduan sa kasal ay i-cancel. Bakit? Dahil lang ba? Sa babaeng iyon kanina. Kami ay isang kasal sa negosyo lamang. Isang kooperasyon. Sasabihin ko sa aking ina na sumulat ng pahayag para i-cancel ang kasunduan para may matira kang dignidad. Huwag, Marco. Ano ang mali ko? Sabihin mo sa akin, kaya kong magbago. Pero huwag mo akong iwan. Basta huwag mong i-cancel ang kasunduan, anumang hilingin mo, papayag ako. Tama. Yung babae kanina, Joy Cruz ang pangalan niya, di ba? Kahit kasal na tayo, pwede ka pa ring makasama siya. Basta huwag mong i-cancel ang kasunduan, anumang ipagawa mo sa akin, papayag ako. Ano ang iniisip mo? Papayagan mong maging kabit mo si Joy Cruz? Karapat-dapat ka ba? Marco, anumang ipagawa mo, gagawin ko. Pero, hindi mo pwedeng i-cancel ang kasunduan dahil lang kay Joy Cruz. Hindi ka ba nakakaintindi? Joy Cruz, hindi kita palalampasin. Ano ba ang inimbestigahan mo sa loob ng mga taon na ito? Narito siya maayos na maayos, sa harap ko pa. Kuya Ramos, ang pinapahanap mo sa akin ay libingan pala.
ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa bata. Gusto kong malaman ang DNA match namin. Opo. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, nagkita na po si Binibining Cruz at Marco Ramos. Dapat noon pa, ikinulong ko na siya sa bahay at hindi na pinayagang lumabas. Dalhin mo sa akin si Gemma Cruz. Opo. Binibining Cruz, talagang binigyan mo ako ng malaking problema. Ang tao mo ang may problema. Sige, kasalanan ko. Ang manager ng galerya ay naasikaso na. Handa na ba ang mga gamit? Kailangan nating paagaing ang plano. Aba? Ang bilis naman ng balita ng matanda. Ginoo, hindi po kayo pwedeng pumasok. Hindi pa po kami bukas. Umalis ka. Pasensya na po. Hindi po kami bukas sa umaga. Siya ang pinunta ko. Ikaw, umalis ka rin? Kung mayroon kang sasabihin, diretsuhin mo ako. Ang problema niya, problema ko rin. Joy Cruz, nalaman ko na. Si Gemma Cruz ang anak ko. Kung gayon, kailangan nating mag-usap ng maayos. Tutal, ako ang nagpalaki sa anak mo ng 6 na taon. Umalis ka. Paano kung ayaw ko? Tama na. Sa labas kayo mag-away. Kung gusto mong makipag-away, handa akong lumaban. Joy Cruz, Huwag mo siyang pansinin. Kung may problema ka, ako ang harapin mo. Huwag na. Ang sa amin, kailangan ng ayusin. Pero magbubukas na ang lugar. Marco, mag-usap na lang tayo mamaya. ngayon, binayaran ko na. Sarado muna. Sabi ko, mag-usap na lang tayo mamaya. Sige. Hihintayin kita. Sige na, hindi ba may gagawin ka pa? Umuwi ka na agad. Mag-ingat ka. Siya nga. Ate Mila, mamamatay ang putang inang. Yan ngayon. Saan ka pupunta, miss? Saan ka pupunta, miss? Maganda. Gusto ka naming imbitahan ng inumin. Huwag kang KJ. Kung hindi mo iinumin ang alak na to ngayon, hindi mo ako nirerespeto. Ha 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 ha.
Hoy, gusto mo nang umalis agad? Hindi pwede yan. Ang dami namin. Kailangan mo kaming samahan. Uminom ka sa bawat isa sa amin. Ganito, inumin mo ang buong bote ng alak na to at papayagan kitang umalis. Pahiram ng lighter. Sabihin nyo, bakit nyo ako ginugulo? Sino ang nag-utos sa inyo? Ang dami mong satsat. Kung hindi mo iinumin ang alak na to ngayon, hindi ka makakaalis. Pinapayuhan ko kayo na huwag mang abuso. Kung hindi, lahat tayo ay magkakagulo. Kung gayon, hayaan mo kaming magkakapatid ngayong gabi. Magpakasaya. Ama, Ikaw ang nag-ayos ng mga tao sa galerya ng sining para ibenta ang pinta ni Joy Cruz? opo ama. Hindi mo ba alam? Na sa sandaling lumabas ang pinta na yon, magkikita sila ni Marco Ramos? Patawad ama. Hindi ko yun naisip. Sa susunod, bago ka gumawa ng katangahan, mag-isip ka muna. Umalis ka. Opo. Kaya naman, tayo ngayong gabi, magpakasaya. Kuya, Punyeta, walang hiya. Sugurin nyo. Kuya! 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 Hindi ba pinagbawalan kitang manigarilyo? Sino ang bayani ang dumating para iligtas ang babae? Ang atmosfera na ito. Mukhang hindi angkop pag-usapan yan, ano? Kaming magkakapatid masayang umiinom dito. Anong pakialam mo? Putang ina, sugod. Gusto mo talagang mamatay? Boss, ayos ka lang ba? Ang daming dugong lumalabas sa ilong mo. Gusto mo bang magpatingin sa ospital? Ayos ka lang ba? Hindi ko inakala. Marunong ka pala makipag-away. Medyo may pagkamarahas talaga ako. Nagsisisi ka na bang nagkagusto ka sa akin? Putang ina, patayin nyo sila. Mas lalo kitang gusto. Batang Ginoong Ramos, hindi masama ah. 2 away sa isang araw. Bagong sugat, tinakpan ng luma. Kukunin ko ang gamot mo. Saan ka pupunta? Wala. Nakita kong sugatan ka. Joy Cruz? Hindi ka pwedeng umalis ngayon. Kailangan na nating ayusin ang problema nating dalawa. Anong problema? O natin? 7 taon na ang nakalipas, bigla kang umalis. Hindi mo ba talaga ang gustong panagutan nito?
sila? Gastos sa gamot. Saan mo ako dadalhin? Uwi. Joy Cruz, mag-usap tayo. Ay. Masakit ang ulo ko. Yung alak, naparami ako ng inom. Joy Cruz, huwag ka nang magkunwari. Sa 7 taon na to, saan ka ba talaga nagpunta? Ang ganda. 7 taon na. Ikaw pa rin ang dating ikaw? Ikaw pa rin? Ang Marco Ramos na mahal ko. Sagutin mo ang tanong ko. Alam mo ba, hinanap kita ng buong 7 taon? Talaga bang hinanap mo ako ng 7 taon? Talaga bang gusto mo ako? Gusto kita. Kung gayon, bakit ka umalis nang walang paalam? 7 taon kang nawala. Halos akalain kong patay ka na. Basta maniwala ka lang sa akin. Hindi kita niloko. Kung gayon, sabihin mo sa akin, 7 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Joy Cruz, makinig ka. Ang bagong gamot na naimbento ko ay kayang-kaya gamutin ang sakit mo. Basta bumalik ka agad sa bansa, mabubuhay ka. May mga bagay na hindi ko pa masabi sa iyo ngayon. Kung gayon, ano ang masasabi mo sa akin? Masasabi ko sa iyo na gusto kita. Sapat na ba yon? Sapat na. Umalis na naman siya. Joy? Sinabi na sa akin ni Belle ang tungkol sa pag-cancel ng kasal. Ayoko. Hindi ko talaga siya gusto. Hindi ko siya pakakasalan. Marco Ramos, ano bang sinasabi mo? Si Belle, sa loob ng maraming taon, may matinding pagtingin sa'yo. Ano pa ang gusto mo? May gusto siya sa akin. Anong kinalaman ko? Tita Garcia, ang kasal namin ni Marco ay alam na ng lahat. Ngayon, kung ayaw niya sa akin, basta na lang niya ako iiwan? Paano na ako makakaharap sa tao? Isabel Reyes, huwag ka nang umarte. Kailangan mo ba talagang mangulit sa akin?
Tita Garcia, siguro ako ang may pagkukulang. Kaya gusto ni Marco na i-cancel ang kasal. Pero Marco, ang kasal ay isang seryosong bagay, hindi dapat biro. Huwag ka nang magloko, magpakatino na tayo, okay? Marco Ramos, bilang CEO ng grupo ng Ramos, hindi ka dapat salawahan at iresponsable. Kung kailangan kong maging responsable, hindi para kay Isabel Reyes, kundi para sa asawa at anak ko. Anong sinabi mo? Anak? Ano? Anak? Mama, mayroon akong 6 na taong gulang na bata. Mama, medyo komplikado ang sitwasyon. Dahan-dahan kong sasabihin sa iyo. Belle, tingnan mo. Gabi na, umuwi ka na lang. Nang maaga. Tita Garcia, hindi ba't sinabi mo bago ka dumating na ikaw ang magpapasya para sa akin? Bukod pa rito, ito ay tungkol sa kinabukasan ng Ramos at Reyes. Sige na, Belle, nakita mo na rin. Dahil hindi ka naman gusto ni Marco, bakit ka pa mangungulit? Ayoko ring masayang ang oras mo. Hindi nasasayang. Hindi talaga nasasayang. Tita, kaya kong tanggapin na palakihin ang batang ito kasama si Marco. Ang ipaalaga sa iyo ang anak ng iba? Hindi ba't masyado kang maaapi? Hindi ako maaapi. Hindi talaga. Kung hindi ka natatakot na maaapi, ako naman ay natatakot na maaapi ang bata. Ang anak ng Ramos, maayos naman. Bakit kailangan mong madrasta? Ang magpalaki? Bukod pa rito, kami, mga matatanda, ay makapag-aayos lang. Ang mahalaga ay kung magkasundo kayong dalawa. Marco, magkasundo ba kayo? Hindi. Oo nga, wala rin akong magagawa. Tita. Sige na, Belle, gabi na. Umuwi ka na ng maaga. Ganun ba? Ang Ramos ay nagbabago ng isip. Tingin niyo ba ay hadlang ako? Pinapayuhan kita. Mas mabuting mag-ingat ka sa iyong mga salita at alam mo ang iyong lugar. Walang hiya ka. Sana totoo ang sinabi mo. Kapag niloko mo ako, hindi kita palalampasin. Siyempre, totoo ang sinabi ko. Ito ang sa akin at sa bata, resulta ng DNA. Sige. Nasaan ang bata? Gusto ko siyang makita. Masaya ba ito? Masaya, di ba? Gutom ka ba? Babalanatan kita ng saging para kainin mo. Heto. Masarap ba? Hahaha. Hoy, halika rito. Ipayaya mo siyang maglaro sa labas. Opo. Sige na. Amo. Kagabi. Hindi ba umuwi si Joy Cruz isang gabi? Opo. Dalhin mo siya pabalik dito. Opo. Binibining Cruz. Pinapauwi ka ng amo. Sabi ng amo, masayang-masaya ang bata sa bahay. Bumalik ka na. Hindi naman ito ang bahay ko. Bakit pa ako babalik? Ano bang sinasabi mo? Magkapatid kami ng ama mo. Wala na ang mga magulang mo. Ako ang pamilya mo. Ito ang tahanan mo magpakailanman. Ako. Hindi ko kailangan. Sabihin mo kung nasaan si Gemma Cruz. Pagbalik mo pa lang, si Gemma Cruz na salot agad ang hinahanap mo? Wala man lang ba? Kahit kaunting puwang para sa akin sa puso mo? Si Gemma Cruz ay hindi salot. Akala mo ba hindi ko alam na siya ang anak sa labas ninyo ni Marco Ramos? Talagang binigo mo ako. Bakit ka na naman nakikipag-ugnayan kay Marco Ramos?
Joy Cruz, mas gusto ko pa rin ang dating ikaw. Noong panahong iyon, mahilig kang magpinta. Ang ganda mo. Kapag nagpipinta ka, katulad ng mama mo. Ang ipininta mo na ibinigay mo sa akin, gustong gusto ko. Pero ngayon, nagbago ka na. Hindi ka na nagpipinta ngayon. Joy Cruz, pagkatapos ng maraming taon, hindi mo ba alam na mahal kita? Huwag kang maging kasuklam-suklam. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay ang pagkontrol mo sa akin, pagbigay mo sa akin ng lason, at halos ikamatay ko? Hindi. Iyon ay isang gulat. Dahil iyon sa lumabas ka ng walang paalam at muntik mo nang malampasan ang expiration date ng bakuna. Joy Cruz, wala na ang mga magulang mo. Ako ang gumastos para makapagdagdag-aral ka sa ibang bansa. Mahilig kang magpinta, kaya ipinagawa ko ang art studio mo at nag-art show ka. Kahit pa nagbuntis ka sa ibang lalaki, pinayagan pa rin kitang manganak. Ano mang ipagawa mo sa akin, ginagawa ko. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako ikulong? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Ama? Anong ginagawa mo rito? Ama? Anong ginagawa mo rito? Wala kang pakialam dito, umalis ka. Ama? Huwag mong sisihin si Joy Cruz. Hindi siya makakasama ni Marco Ramos. Hindi siya umuwi kagabi. Tumakas siya para makipagmagloko kay Marco Ramos. Hindi, Ama. Kagabi, kasama ko siya. Inaakala mo bang tanga ako? Ama, matagal ko nang gusto si Joy Cruz. Pakiusap, ikasal mo kami. Walang galang. Ama, alam kong gusto mo ang mga assets ng Ramos. Kung pakakasalan ko si Joy Cruz, mawawala ng dahilan si Marco Ramos para i-cancel ang kasal. Pakiusap, pag-isipan mo. Matagal mo na siyang pinagnanasaan. Sa wakas ay di ka na mapigil. Kahit ang babaeng gusto ng iyong ama, pinagnanasaan mo rin. Mukhang malaki ka na talaga. Hindi po ako nangahas. Gusto lang ni Ama na manatili si Joy Cruz sa bahay ng mga Reyes. Kung pakakasalan ako ni Joy Cruz, hindi pa rin siya makakatakas sa iyong palad. Mukhang malaki ka na talaga. Sige na. Sa pagkakataong ito, dahil sa iyong mga magulang, palalampasin ko na ito. May gana ka pang banggitin? Ang mga magulang ko. Huwag mong isipin na hanggang ngayon hindi ko pa alam na ikaw ang nagpasiklab sa likod ng lahat. Ano ngayon? At least pinayagan kitang mabuhay. Kagabi, kasama mo ba talaga siya? Oo. Mula ngayon, mananatili si Joy Cruz sa bahay ng mga Reyes. Kung wala ang pahintulot ko, hindi siya pwedeng pumunta kahit saan. Aayusin ko ang kasal ninyo sa lalong madaling panahon. Opo. Joy Cruz, anong ginagawa mo rito? Ipakikilala ko. Ito ang aking kasintahan. Ang matanda, mukhang matagal ka nang hinihintay. Wala ba si Joy Cruz? Hindi ko siya nakita nitong mga nakaraang araw. Kuya Ramos, hindi mahanap si Binibining Cruz kahit saan. Hanapin. Haluhugin ang buong syudad. Kailangan siyang mahanap. Opo. Pero, Kuya Ramos, may nalaman akong isang bagay. Ang may-ari sa likod ng bar na ito ay si Gabriel Reyes, ang ampon na ama ni Isabel Reyes. Ang mga Reyes. Gaga ka? Talaga? Sinira mo ang kasal ko sa mga Ramos. Paumanhin, Ninong.
Sabihin mo nga, inilagaan kita ng maraming taon? Binigyan kita ng maraming pagkakataon, bakit ka pa rin ganoon katanga? Hindi po, Ninong. Si Marco Ramos po. Siya po ay matigas ang ulo. Matigas ang ulo niya? Pero hinanap niya si Joy Cruz na naging usap-usapan sa buong bayan. Si Joy Cruz, isa lang siyang pokpok. Kung sa susunod, ay ganyan ka pa rin magsalita tungkol kay Joy Cruz, ikaw ang gagamitin kong panubok sa bago kong gamot. Si Joy Cruz, bakit lahat ng tao ay kumakampi sa kanya? Mama, anong ginagawa mo rito? Siyempre, para i-cancel ang kasal sa bahay ng mga Reyes. Bahay ng mga Reyes? Ang tungkol sa bata, hanggang kailan mo balak patagalin yan? Kailangan kong kausapin muna ang ina ng bata. Ano pa ang pag-uusapan? Kunin mo na lang ang bata at ibigay sa akin. Hindi naman tayo sindikato. Ginang Garcia, pakiupo po kayo. Diretsahan na akong magsasalita. Ngayon, nandito kami ni Marco para i-cancel ang kasal. Tita Garcia, Bel, ayokong magsalita ng masama. Ginang Garcia, huwag po kayong magmadali. Uminom po kayo ng tsaa. Ang malaking kasal ay hindi biro. Hindi basta-basta na lang pwedeng desisyonan at i-cancel. Gabriel Reyes, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Ang bahay ng mga Ramos ay hindi basta-basta lang pwedeng umakyat. Ang kasalang ito ay dapat i-cancel ngayon. Ginang Garcia, huwag po kayong mag-alala. Mabuti na lang, kumpleto na tayo. Hayaan ninyo akong ipakilala ang anak kong si Ethan Reyes. At ito ang aking manugang, si Joy Cruz. Ngayong kumpleto na tayo, pag-usapan natin. Kung dapat bang i-cancel ang kasal? Tita Garcia, hindi ko maintindihan. May pagkukulang ba ako? Ang pag-ibig ay dapat mutual. Pero gusto ko talaga si Marco. Kita mo? Pangarap lang yan. Ethan. Kayong dalawa? Kailan pa kayo? Oh. Kamakailan? Ablang. Marco, pag-isipan mong mabuti. Sa susunod, kung maghahanap ka pa ng kasing angkop ni Belle, hindi na ganoon kadali. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Kung may kondisyon ka sa pag-cancel ng kasal, sabihin mo lang. Sapat na ba yan? Ginang Garcia, sina Marco at Belle ay parehong mabuting bata. Kung sa tingin mo ay kulang pa, magbigay ka pa ng presyo. Joy Cruz, ikaw ang magsabi kung ang kasal ni na Marco at Belle ay dapat bang i-cancel o hindi. Paumanhin? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Pupunta lang ako sa banyo. Lahat kayo, lumabas muna kayo. Gabriel Reyes, may mga bagay na gusto kong pag-usapan nating dalawa. Manahimik ka. Sumama ka sa akin. Si Joy Cruz kanina. Siya ba ang Binibining Cruz? Gabriel Reyes, bakit mo pinananatili si Binibining Cruz sa tabi mo? Ano na naman ang pakay mo? Marco Ramos, anong balak mo? Joy Cruz. Ano ba talaga ang iniisip mo? Anong iniisip? Kasintahan? Ethan Reyes?
Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Akin ka. Ang tagal mo akong niloko. Buong puso kitang minahal. Kailangan mo ba akong pahirapan ng ganito? Joy Cruz, pakiusap. Huwag mo na akong paglaruan, ha? Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng katotohanan. Sige. Si Joy Cruz at ang kanyang ina ay talagang may pagkakahawig. Hindi na kailangang balikan ang nakaraan. Ang nakaraan, ngunit napaka-interesante. Ang pamilya Cruz noon ang nangunguna sa industriya dahil lang sa gulong iyon. Sa isang gabi, sila ay nagkawatak-watak. Noon, ang food company ng tatay at mama ko ay biglang nagkaroon ng gulo sa cancer. Tuluyang nalugi ang pamilya namin. At ang tatay at mama ko ay namatay din sa isang sadyang aksidente. Ang nakakatawa ay, ang pagbuo ng produkto ay hindi sa pabrika ng Cruz, kundi sa laboratorio ng biolohiya ni Dr. Reyes. Ang pamilya Cruz ay panakipbutas lang. Ginang Garcia, ano ang gusto mong sabihin? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. 7 taon na ang nakalipas. Talagang nagkasakit ako. Akala ko mamamatay na ako. Pero doon ko lang, nalaman na lahat ng ito, pati ang sakit ko, ay pakana ni Gabriel Reyes. Ako at ang tatay at mama ko ay pinagsamantalahan niya. Ang nangyari sa pamilya Cruz, hindi aksidente, di ba? Paggawa ng gamot na cancer, paggawa ng test sa tao, ang pagkamatay ng pamilya Cruz ay hindi pagpapakamatay dahil sa takot na iniulat ng media. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Hanggang 7 taon na ang nakalipas. Kulang nalaman ang buong katotohanan. Marco? Patawad? Hindi ako pwedeng makasama mo ngayon. Ako. May mga bagay pa akong hindi natatapos. Masyado itong delikado. Malapit ko nang hawakan ang lahat ng ebidensya. Malapit ko nang mapabagsak si Gabriel Reyes. Hindi na kailangan ng ganoong kagulo. Pupuntahan ko siya at papatayin ngayon din. Hindi. Walang kinalaman nito sa'yo. Ang paghihiganti para sa mga magulang ko, ako mismo ang gagawa. Hayaan mong tulungan kita? Pwede mo akong gamitin? Gamitin ang impluwensya ng pamilya Ramos? Palagi kang may mapapakinabangan. Pero mangako ka sa akin ng isang bagay? Huwag mo na akong iwanang mag-isa. Nakita mo ba si Marco Ramos at si Joy Cruz? Wala. Ang walang hiyang babaeng yan. Sigurado akong kasama niya si Marco Ramos. Isabel Reyes, kasintahan ko yan.
Pinapayuhan kitang bantayan ang bibig mo. Ha ha ha. Oo. Hindi nga ako kasing unawa mo. Marco Ramos? Iligtas muna natin si Gemma Cruz, okay? Sige. Nakita mo ba sila? Wala. Sige, maghahanap pa ako sa unahan. Nasaan si Joy Cruz? Ano? Hindi mo mabantayan ang sarili mong kasintahan? Ninong, nawawala si Joy Cruz. Anong silbi ng pagpapalaki ko sa'yo? Anong silbi? Anong silbi? Sabihin mo nga sa akin. Anong silbi ng pagpapalaki ko sa'yo? Pinapagalit mo lang ako. Lalo akong nagagalit. Anong silbi ba? Anong silbi? Anong silbi? Ama? Anong silbi? Umuwi ka. Alam mo ba, kung gaano katagal mong sinira ang plano ko? Ninong, pasensya na. Makakaisip pa ako ng ibang paraan. Mag-isip ng paraan? Huli na! O kaya ipaalis na lang natin si Joy Cruz. Basta wala na si Joy Cruz, may paraan pa ako para makuha si Marco Ramos. Ang tanga mo talaga. Gusto mong galawin si Joy Cruz? Si Joy Cruz ba ang pwede mong galawin? Ninong, patawarin mo na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Sige. Kung gayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Halika. Kainin natin to. Ayos lang. Kainin mo na. Huwag po. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay. Ang gamot na cancer na ginawa ko ay dumaan na sa daan-daang beses na pagsusuri, kayang tiyakin na sa loob ng 15 araw ay magkakasakit ka. Kung wala ang bakuna ko, unti-unti kang mamamatay. Ninong, nagmamakaawa ako sa'yo. Kahabagan mo ako. Kahit ano gagawin ko. Nagmamakaawa ako sa iyo, Ninong. Ayoko pang mamatay. Ninong! Wala ka ng silbi ngayon. Tulungan mo na lang si Ninong para matupad ang isang hiling at para na rin sa pag-aayos mo. Sino yan? Si Marco Ramos, Ginoong Ramos, ay narito. Sabi niya, hinahanap ka niya. Bakit siya narito? Hindi ko po alam, pero nasa lobby na po siya. Ginoong Ramos?
Ang bastos mo naman. Gabriel Reyes. Nasaan si Gemma Cruz? Ginoong Ramos, ang galing mo namang magbiro. Nasaan ang anak mo? Paano ko malalaman? Alam mong anak ko si Gemma Cruz. Ngayon, babalingkutin ko ang buong bahay ng mga Reyes at hahanapin ko siya. Ginoong Ramos, kahit na malakas ang pamilya mo, pero ang pagpunta mo rito ngayon para maghanap ng tao sa bahay ko ay napakabastos naman. Kung maglakas loob kang gumawa ng gulo, tatawag ako ng pulis? Pulis? Sige. Bibigyan kita ng 1 minuto. Inaasahan ko, pagdating ng pulis, kung maitatago mo pa ang illegal mong pag-ikulong sa iba. Ito ang resulta ng DNA namin ni Gemma Cruz. Ngayon, dapat ko siyang dalhin. Ginoong Ramos, bakit ka nagagalit ng ganyan? Nandito nga ang anak ni Joy Cruz, pero hindi ko talaga alam na anak din siya ni Ginoong Ramos. Kung ganoon, kung gusto mo siyang dalhin, hindi naman imposible. Pero, Pinakasalan mo si Isabel Reyes sa pamilya kong Ramos. Hindi ba't para sa proyektong Glazer ng 2 pamilya? Ganito na lang. Ibibigay ko sa iyo ang proyektong ito. Ayos ba ang kondisyon na ito? talagang si Ginoong Ramos nga. Napaka-generous ni Ginoong Ramos. Sige, dalhin mo rito ang bata. Jem, ito ang tatay mo. Tatay, Ayos ka lang ba? Ginoong Ramos, kung gayon, magandang trabaho. Sandali. Joy Cruz? Dadalhin ko rin siya. Sandali. Joy Cruz. Isasama ko rin siya. Ginoong Ramos, huwag kang mang-abuso. Malapit nang ma-engage si Joy Cruz kay Ethan. Siya ay mula sa pamilya Cruz. Wala kang karapatang isama siya. Engaged lang naman, di ba? I-cancel na lang. Ang bahay ng mga Reyes ninyo, hindi naman bago ang pagkansela ng engagement, di ba? Ikaw! Sabihin mo, magkano? Babayaran ko. Ginoong Ramos, huwag kang magbiro. Ang kasal ay hindi biro. Paano ito magiging negosyo? Huwag nang magsalita. Ano man ang mangyari ngayon, hindi mo ako mapipigilan. Marco Ramos, magpapakasal na ako. Hindi ako sasama sa'yo. Joy Cruz, Marco Ramos, alagaan mo ang bata. Joy Cruz, Marco, maghintay ka pa. Malapit nang matapos ang lahat. humanda ka. Ay, ikaw si Jem, di ba? kumusta po, Lola? Ay, sa wakas nakita ko na ang apo ko. Halika, halika. Lola, maraming regalo ang inihanda ko para sa'yo. Tingnan mo, ito ang manika, ito ang bagong damit. May Disney pa, unlimited pass. At saka, ang 10 villa sa Perlas ng Ilog nakapangalan sa'yo. Ito ang grupo ng Ramos, 10% ng stock certificate. Pirmahan mo agad at magiging sayo na lahat. Ito ang 2 milyong piso bilang baon. Gamitin mo muna. Kung kulang, humingi ka kay Lola. Mama, 6 na taong gulang pa lang siya. Saan niya gagamitin ang lahat ng ito? Ay, magagamit niya yan sa huli. Ano ba ang alam mo? Ang mga babae, dapat pinapalaki ng marangya. Sabi ni Mama, ang pera ay panlabas lang. Lola, huwag niyo po akong sanayin sa masamang ugali. Tingnan mo, pati bata na iintindihan ang prinsipyo. Ay, si Lola. Gusto lang magpakita ng pagmamahal.
Nakalimutan kong bilhan si Jem ng kotse. Papahanda ko agad. Hindi po, sabi ni Mama, pagkatapos ng 18 taong gulang pa lang pwedeng magmaneho. Sige, wag na kotse. Lola na lang ang bibili sa'yo ng eroplano. Lola, kukunin ko muna ito. Ang iba, itago niyo po muna para sa akin. Ibigay niyo na lang sa akin mamaya. Sige, Lola. Ako ang mag-iingat para kay Jem. Ay, teka. Bakit hindi sumama ang mama niya? Mama, may sasabihin ako sa'yo. Ang mama ng bata. Si Joy Cruz. Joy Cruz? Ang manugang ni Gabriel Reyes? Tatay, babalik pa ba si Mama? Jem, magpakabait ka. Nangangako si tatay kay Jem. Ililigtas niya si mama. Mama, kailangan ko ang tulong mo. Kung gayon, si Gabriel Reyes. Patay siya. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pakana mo. Pinapaalis mo si Marco Ramos kasama ang bata, tapos maghahanap ka ng paraan para makatakas. Tinasabi ko sa'yo, imposible. Kung hindi ka susunod, huwag mo akong sisihin. Ayaw mo rin namang mangyari ulit ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Yan lang ang mga pamamaraan mo. Sa tagal ng panahon, hindi pa rin naluluma. Ang pamamaraan, basta gumana, ayos na. Ang mga magulang mo ang unang naging test subject, isang grupo ng mga matitigas ang ulo. Hindi na bale kung hindi sila nakipagtulungan sa akin, pero nagtangka pa silang isumbong ako. Kaya hindi mo na talaga ako masisisi. Karapat-dapat lang sa kanila ang mamatay. Gabriel Reyes, balang araw, papatayin kita. Papatayin mo ako, di ba? Sige, halika. Sige na. Patayin mo ako ngayon. Halika. Sige. Halika na. Sige. Joy Cruz. Hindi mo ba kayang patayin ako? Gusto mo bang makasama ako habang buhay? Pwe. Nandidiri lang ako. Sa dugo mong marumi. Kung ganoon, lalaban ka sa akin hanggang sa huli. Mga guwardiya, dalhin niyo siya. Linisin niyo siya at ihanda para sa kasal. Opo. Belle, Iligtas mo ako. wala akong bakuna. Hindi kita maililigtas. Ethan. Ang tatay mo. Demonyo siya. Sinunod ko lahat ng utos niya. Nagpakahirap ako para sa kanya. Pero sa huli, ito ang kinahantungan ko. Alam ko, hayop siya. Hindi niya itinuring na tao ang iba. Kahit pa ang sarili niyang anak. Kung hindi mo naman ako maililigtas, bakit ka pa nandito? Gusto mo bang pabagsakin siya? Ethan. Anong gusto mong gawin? Ang sigla ni Dr. Reyes ngayon. Sa ganda ng manugang na pumasok sa pamilya, ang biyenan, mas masaya pa siguro kaysa sa asawa. Balita ko, ang manugang mo ay mula sa naghihirap na Pamilya Cruz? Si Dr. Reyes, hindi inalintana ang reputasyon, inampon ang ulila mula sa Pamilya Cruz, at ngayon ay pinakasalan pa bilang manugang. Tunay na may malasakit.
Oo nga, oo nga. Uy, Dr. Reyes, bakit ikaw lang ang abala ngayon? Nasaan ang anak mo? Siya ang bida ngayon. Oo nga, oo nga. Ang babaeng ito mula sa pamilya Cruz, talagang katulad ng kanyang mama noon. Mas mahusay pa nga siya kaysa sa kanyang mama. Oo nga, napakaswerte talaga ni Dr. Reyes. Ang ganda mo ngayon. Pagkatapos ng araw na ito, tuluyan ka ng magiging bahagi ng bahay ng mga Reyes. Ginoong Reyes, kailan po magsisimula ang seremonya? Hindi pa po namin nakikita ang nobyo. Ginoong Reyes, hindi pa po namin nakikita ang binata ngayong araw. Isang grupo ng basura. Sa oras ng pangangailangan, lahat kayo nagkakaproblema. Ano ang gagawin natin? Nakarating na ang swerteng oras. Huwag kang mag-alala. Gagawin kitang bahagi ng bahay ng mga Reyes. Kaya, ako na ang papalit sa aking anak para sa seremonya. Ha? Pwede ba yan? Ako ang magdedesisyon kung pwede o hindi. Sundin niyo lang ang sinabi ko. Mga ginang at ginoo, mga kaibigan, narito na ang swerteng oras. Pakiusap, tahimik. Ang seremonya ay magsisimula na. Inaanyayahan namin ang aming magandang nobya at ang ama ng groom na umakyat sa entablado para sa seremonya. Ano ang nangyayari? Ay, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ama ng groom na pumalit sa kanyang anak para sa kasal. Binabati ko ang bagong kasal. Ginoo, pumapayag ka bang pakasalan si Binibining Joy Cruz? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, handa mo ba siyang protektahan at mahalin at hindi siya iiwan? Opo. Binibining Joy Cruz, pumapayag ka bang pakasalan si Ginoong Reyes? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, handa mo ba siyang protektahan at mahalin at hindi siya iiwan? Ayaw niya. Hindi naman ako huli, di ba? Hindi naman siguro ako huli, di ba? Ang bagong CEO ng bahay ng mga Ramos, ang tapang namang mang-agaw kasal. At least, mukha siyang mas bagay sa nobya kaysa kay Dr. Reyes. Marco Ramos? Nababaliw ka na ba? Kung matino ka, umalis ka na kasama ang mga tao mo. Siya ang asawa ko. Ang mama ng anak ko. Kailangan ko siyang dalhin ngayon. Siya ay babae ng bahay ng mga Reyes. Ako ang nag-ampon at nag-alaga sa kanya. Kung gusto mong gumawa ng gulo ngayon, masyado ka nang walang galang. Gabriel Reyes? Ikaw ang nagpakasal para sa anak mo? Matatawag mo pa ba yan? Na may galang? Bakit mo kailangang sirain ang magandang plano ko? Magandang plano? Lahat kayo niloko niya. Si Gabriel Reyes ay isang balat kayo.
Hindi niya pinalampas kahit ang sarili niyang mga anak. Tama? Ethan! Ito ang anak ni Dr. Reyes, si Ethan. Hindi ba dapat siya ang nobyo ngayon? Mukhang magre-rebelde ang sariling anak niya. Dr. Reyes, mukhang seryoso sa labas, pero hindi ko inakala na ganoon siya kasuklam-suklam. Oo nga. Ako ang ampon ni Gabriel Reyes. Ngayon, ilalantad ko si Gabriel Reyes. Gumawa siya ng gamot na cancer. Para lasunin ako. Ganoon pala siyang klaseng tao. Nagsisinungaling ka. Sarili mong sakit yan. Tapos dito ka pa nagpunta para ipahamak ako. Huwag kayong makinig sa mga kalukuhan niya. Ang taong ito ay hindi normal ang pag-iisip. Huwag kayong maniwala sa kanya. Huwag. Hindi kayo dapat maniwala. Ama? Kaya ko ring patunayan. Illegal kang nagkakalat ng gamot na cancer. At nagbebenta ng mamahaling lunas. Hindi totoo. Lahat yan ay kasinungalingan. Kasinungalingan lahat. Kayo, mga traidor. Kumain kayo sa akin, ginamit niyo ako, tapos ngayon, nandito kayo para siraan ako. Bakit? Kaya ko ring magpatotoo. Perla Garcia. Perla Garcia. Ikaw na bruha. Ikaw ba ang nagplano ng lahat ng ito? Noon, si Gabriel Reyes, na nagtatrabaho sa cruise, ay nagpalit ng gamot, iligal na gumawa ng gamot na cancer, at pumatay ng mga tao. Ang pamilya ng mag-asawang Cruz ay nawasak at maaari akong magpatotoo dito. Tumahimik ka. Perla Garcia, ikaw ay naninira. Si Ginang Garcia mismo ang nagsumbong, kaya dapat itong paniwalaan. Kayo na mga mangmang, ano ang alam ninyo? May ebidensya ba kayo? Ha? Ang reaksyon na yan, totoo yan, di ba? Pawang paninira lang yan. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Mayroon ako. Marco Ramos, handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, Kuya Marco. Mga manonood, pakitingnan ng malaking screen. O Diyos ko! O Diyos ko! Kailan ito ni-record? Patayin! Patayin nyo yan! Patayin nyo agad! Peke yan! Peke lahat yan! Huwag kayong tumingin! Patayin nyo yan! Patayin! Ano ang ginagawa mo? Kapag ikaw ay nakatitig, sa bangin, ang bangin ay nakatitig din sa'yo. Gabriel Reyes, pinatay mo ang aking mga magulang, gumawa ng gamot na cancer, sinisisi ang grupo ng Cruz, nagsagawa ng illegal na test, at illegal na abuso. Ang mga krimeng ito, ikaw ngayon, kailangan mong magbayad. Sa ipininta mong ibinigay mo sa akin, may nakatagong CCTV. Naglakas loob kang linlangin ako. Gabriel Reyes, dapat matagal ka nang nasa impyerno. Dahil sa panlilinlang mo sa buhay ng tao, dapat inasahan mo na ang araw na ito. Walang sinuman ang makakatraidor sa akin. Walang sinuman ang makakatraidor sa akin. Wala, talagang wala. At hindi ka rin magiging exception. Papatayin kita. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Bilisan mo, bitawan mo ako. Si Gabriel Reyes, direktang dalhin sa pulis. Hindi kita palalampasin. Tara na! Agaw kasal? Hindi ba dapat tanungin niyo muna ang opinyon ko? Dapat siya ang asawa ko ngayon. Ano? Gusto mo bang makipag-away? Hindi ka ba pwedeng maging mas sibilisado?
Mahilig kang gumamit ng karahasan. Karahasan? Mas bagay sa akin. Sige na nga. Mukhang nakapili ka na. Umuwi na tayo at magpakasal. Mabuti na lang at nandito ka pa. Mga kasama, bagong linggo na. Departamento ng Marketing, ang plano sa pag-promote ng bagong produkto na isinumite ninyo noong nakaraang linggo. Magandang ideya, kontrolin ang budget. Sige, Ginoong Ramos. Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad. Bilisan ang pagbuo ng bagong produkto. Sige, nadagdagan na ang tauhan. Departamento ng Sales, ang performance noong nakaraang buwan ay kulang pa ng 10% sa target. Bigyang pansin ang pag-follow up sa ilang malalaking kliyente. Nakuha. Ginoong Ramos. May magpapatuloy na. Lola, Nandito si Lola. ang tagal ng morning meeting. Malapit na akong malate sa kindergarten. Ihahatid ka ni Lola. Tara na. Iniwan mo lang si Jem, tapos nag-honeymoon ka mag-isa? Hindi ba yan masyadong masama? Ano naman doon? Kami ay true love. Ang bata ay gulat? Normal lang yan. Hindi mo na ba gusto ang bar mo? Sa bahay ng mga Reyes naman talaga yan. Ibinalik ko na kay Ethan Reyes. Sige. Anong nangyari? Hindi nga.